po binabalik sa akin. So, I cannot check and hindi ko po malagay lahat ng phone ko dahil other details like email po, nandoon po. So, hindi pa po binabalik ng NBI yung mga phones ko. Salamat. So, you'll get back to us at a later time. Yun po. Once na binalik po ng NBI yung phone ko. Okay, thank you. To refresh your memory po, sa Fujiansheng Amoy, baka po maalala po ninyo, kasama po the, apologies, let me direct my question please, Mr. Chair, respectfully to Ms. Paterna. Ay. Ms. Paterna, naalala po ba ninyo being an incorporator of a certain Fujiansheng Amoy Corporation? Hindi po. You do not recall po? Hindi po. Thank you. May we ask, Madam Chair, si Ms. Mascareñas, familiar po ba yung Fujiansheng Amoy na corporation? No po. Not No, Your Honor. No. Thank you, Mr. Chair. I will now return the question, Madam Chair, to Mr. Chair, to Ms. Ong. Sorry, Ms. Ong. So, sige po, we will leave the questions on the corporation later on, but it will come back to that later on po siguro. Now po that you're more in a mood to cooperate, maybe ask po, kilala niyo po ba si Ms. Paterna? Yes po. Can you elaborate po kung paano niyo po kilala siya? Paano mo po siya kilala? Naging staff po siya ng corporation po. Ng company. Can we know which specific company po yun? Pwede ko i-double check kasi that time kasi hindi pa po ako hindi ko alam everything po. Okay po. Sige. Sa knowledge ko po, naging empleyado po siya, yes po. But which company, can I double check it po? Sige po. Would you recall na lang po which office yun na naging staff po siya? Which office yung nakasama niyo po siya? Yung physical location? Ito po ba yung PORAC? Yes po. So, just to be clear po, Ms. Ong, yung PORAC po is the same area of operation ng Lucky South 99, pero hindi pa po klaro kung anong korporasyon kasama po. Yes si po. Ms. Paterna. I'm gonna make sure lang po kasi Make under sure. oath po ako. Of course, of course. And that's, Maraming salamat that's po. perfectly understandable. And Ms. Ong, would you care to clarify or confirm that kilala niyo rin po si Ms. Mascareñas? Na totally kilala, pero nakikita po. Nakikita. Yes po. May we know po kung paano niyo po kilala si Ms. Mascareñas? Nakikita po sa company noon, sa company ng ninong ko po. Company ng ninong? Yes po. Sino po yung ninong niyo po? Si Mr. Duaran U po. So si Mr. Duaren Wu is your ninong po. Yes po. And ano po yung, would you recall kung anong company po? Sorry, baka naulit na to. Kung anong company po yun with si Ms. Mascareñas? Again, pasensya na po. Can I double check it po? Kasi I cannot recall anymore po. Of course po, thank you. Ms. Mascareñas, through the chair, most respectfully, maybe asking Ms. Mascareñas if she would recall which corporation she has dealt with Ms. Ong. Dragonwell System po. Dragon One System po. And this is the same corporation, a certain Mr. Duaren Wu Yes. was also involved. Yes po. Okay, thank you. Babalik po ako kay Ms. Ong. Mr. Chair, maybe ask si Ms. Ong po if, I'm not sure, point of it refers with the committee secretary. Mr. Chair, may we verify if Mr. Cunanan is present here today? Yes, he is present. Can we ask Mr. Dennis Cunanan to please occupy the chair? Mr. Chair, most respectfully, kahit, may I just ask si Ms. Ong kung kilala niya po ba yung taong yun, si Mr. Cunanan? Sir, to the Chair, most respectfully, maybe ask that the mask be removed. Ayun. Okay. So Ms. Ong, Mr. Chair, familiar po ba si Mr. Cunanan sa inyo? Yes po. May you clarify po kung paano niyo po siya nakikilala? Nakilala ko siya through one of the staff of the company. One of the, I would assume we're not sure po kung alin na company po ito, no? Not yet. Lucky South. Through Lucky South. So isang staff po. Would you care to share with us po kung sinong staff po yun nagpakilala sa'yo kay Mr. Dennis Cunanan? Si Shirley po. I forgot yung English name niya eh. So Chinese po ba? Chinese Yes. po siya? Yes. Okay. I'm not sure if Chinese or other nationality po. Opo. So Ms. Ong, through this Chinese person, si Ms. Shelley, nakilala niyo po si Mr. Dennis Cunanan. Can you confirm po if you have undergone any transactions with Mr. Cunanan? Siya po ay tumulong po ba sa inyo through any application in any agency whatsoever? Pwede ko i-recall ulit. I'm Okay, sorry of po, course. pasensya na po. Of course, that's understandable. Thank you. Maraming salamat po. Mr. Chair, may I ask si Ms. Ong kung kilala niya po si Mr. De La Serna? Mr. Chair, apologies, maybe ask Mr. De La Serna to stand Yes up. po.
Okay, not necessary. Kilala po. Paano po ninyo kilala si Mr. De La Sena, Mr. Chair? Attorney Harry Roque po. Through Attorney Harry Roque. Yes po, sa isang dinner. Meron po akong meeting with Attorney Harry Roque that time. Tapos po, tinanong lang naman po ako kung pwede mag-drain yung dati niyang tao po. So, syempre, wala naman pong so I said yes po. Thank you. At Ms. Ong, Mr. Chair, yung dinner na po yan, at least between you and Mr. Roque, business concern po yun. Regarding po sa case po, sa company po namin. Would it be correct to assume ito yung kaso po ng Whirlwind Yeah. sa ejectment? Tama po ba? Yes po. Okay, thank you. And just to be clear, wala pong kinalaman, according to you, si Mr. De La Serna. Invited guest lang po siya. Yes po. Thank you. Mr. Chair, so paano niyo po, you've already confirmed this actually, si Mr. Duan Ren Wu, siya po ay inyong ninong from baptism, tama po ba? Sorry? From ninong niyo po sa binyag? Wala pong binyag kasi sa Chinese. So, my mother is a Chinese po. So, wala siyang binyag sa Chinese. So, no record po at all. But, si Mr. U, let's call him Mr. U or my ninong, best friend siya ng mom ko. Best friend ng mom niyo? Yes po. Sorry, hindi po kasi hindi po ako familiar sa culture po ng Chinese. Ano po bang ibig sabihin doon pag ninong po niyo na walang baptism? Is this just a symbolism na close po yung mom niyo and si Mr. Wu or Kinuha po siya ng mom ko as my ninong. so Ninong talaga ninong, po. so Yeah, baptism. Yeah. Wala po sa Okay. Walang records lang po. Yes po. Oh, okay. Sige po. Given that, Mr. Chair, would it refresh you po if we showed you some documents po siguro ng Sure. corporations? Mr. Chair, may we ask the COMSEC to assist us in perhaps showing her these documents? I will be presenting po the GIS of Fujian Cheng Amoy Real Estate Corporation. Comsec, Paige, can you please get the document and show it to Miss Cassie Ong? May I please confirm po? Habang hinihintay natin yan. Matagal mo na bang kakilala si Mr. Dennis Cunanan? Miss Cassie Ong? Matagal mo na bang kakilala si Mr. Dennis Cunanan? Parang kakilala lang po. So, siya ba ay empleyado ng iyong kumpanya? I think kinuha siya ni Shelly. Shelly. Who is Shelly? I forgot his English name po eh. So he's one of the owners. No? Si Shelly. No. So ano siya? Anong role niya dyan sa kumpanya? Manager po. Manager. Yes so po. kinuha ni Shelly si Mr. Cunanan. Kung hindi po ako nagkakamali, yes po. Pero hindi po ako sigurado. Okay. Opo. So, pero ikaw ba, nakakausap mo ba siya? Personal, nakakausap ba kayo? Sobrang dalang lang po. Sobrang dalang. As in super dalang lang po. So, wala bang nagkaroon ba ng pagkakataon na ikaw ay merong ibinigay na pera kay Mr. Cunanan? Pwede pong hindi ko muna sagutin. Okay, sige, For privacy. I'm sorry. Sige. Thank you po. Okay, thank you. Paige, please show the document, Comsec. Yeah. Okay lang po. Maraming salamat po. Ito yung document for John. Please give it back to... please proceed with your question. Mr. Chair, the purpose of which that I've provided that document was perhaps to refresh the memory of Ms. Ong. Ms. Ong mentioned earlier that she would prefer to have the
documentary evidence be refreshed via her email or phone, but I figured that perhaps by providing the GIS and AOI, which we can certify at a later time, perhaps she would be refreshed. So I think it's sufficient that she has had the time to peruse the documents. I mean, may oras na po kayong may examine po yung documents? Pwede ko po, gusto ko po kasi sigurado po ako sa lahat ng sasagutin ko dito. Kaya still update. Understandable. Mr. Chair, but just to clarify, with after seeing the documents po, hindi pa rin po familiar yung Fujian Sheng Amoy. Mr. Chair, just to clarify, hindi rin naman problema po, no? Kung hindi po siya familiar, okay lang rin po. Just wanted to clarify. As of now, Gusto ko po lang siguraduhin muna po yung kahit konting familiarity, wala pong indication. Based on the fellow incorporators, given na kasama po yung ninong ninyo dyan, hindi po. possible familiar, pero again, hindi ko po sigurado ko, kaya ayoko po sumagot. Of course, understandable. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may we ask, most respectfully, the COMSEC to share the documents with Ms. Baterna? Comsec? Mr. Chair, siguro po may oras na rin po si Ms. Baterna na nakakita po ng document. Maybe ask po Ms. Baterna, familiar po ba yung document sa inyo? Hindi po talaga, Mr. Chair. Hindi po talaga. Hindi po. Pero nakita po na yung pangalan po ninyo ay naisama po dyan as incorporator. Opo. Tama. Pero not familiar, even given na magkasama po kayo dyan ni Ms. Ong and ni Ms. Duan Renru? Hindi po Okay, talaga. salamat po. Thank you, Mr. Chair. The documents would be, that would suffice po. Thank you, COMSEC. So, Mr. Chair, I would like to return my questioning po kay Ms. Ong. Yeah, Mr. Chair, I'd like to direct my questions to Ms. Ong. Ms. Ong, salamat po for confirming at least, no, after seeing the documents. May we ask, Mr. Chair, is Ms. Ong familiar po ba kayo kay Mr. Xiang Ji? Pwede pakiulit po yung name? Siguro hindi po tama yung aking pronunciation, pero it's spelled as Z-H-I-A-N-G space J-E. Xiangje. Right here. Thanks, Mr. Your name. Mr. Chair, may I ask for a moment to just, baka better I'll just produce the documents for Ms. Ong so that she may familiarize herself. Okay. While waiting for the next question to be asked by Congressman Rog Gutierrez, mayroon akong isang tanong kay Ms. Mascareñas. Ms. Mascareñas, Yes. isa ka ba sa mga incorporators ng Lucky South 99? Nung ito ay nirehistro? Sa pagkakaalam ko po, nung nag-apply ng SEC, isa po ako sa incorporators. Isa ka dun sa ano? Opo. Pero Maybe- nung SEC pa lang po yata na-apply, if I'm not mistaken. So, hanggang ngayon ba, ikaw ay isa ka pa rin incorporator dyan sa Lucky South? Sa totoo lang, Mr. Chair, hindi ko rin na alam. So, Kasi hindi po, 2019, ang alam ko, lumabas yung SEC, pero as far as I know, hindi po siya na tuloy yung pag-apply niya ng mga permits or yung ano, kasi nga, malis na ako. So, alam ko, totally tagal na ako kasi yung sa Whirlwind, nag-transfer na kami ng shares para wala na akong connection sa company at the time na, tatagalin na po ako. So, nagtataka din po ako bakit nandito ako ngayon. Kasi ang alam ko, wala na dapat akong connection sa kanila. And, nalaman ko lang po, siguro a few years ago or late na, yung pangalan ko nagagamit pa rin sa Smart kasi may resibo na nare-receive dati si mama ko. So, hindi ko siya pinansin until such time po na nagkaroon na po ng issue na ganito. No. Pero hindi ko alam yung details, Mr. Chair. Yung bang sila Mr. Yung tatlong incorporators, kilala mo? Hindi po, Mr. Chair. Never ko silang na-meet before. Hindi, because base sa records na hawak natin, sila ay incorporators din nung Lucky South 99. Tama, Mr. Linsangan?
Mr. Chair, hindi po kami yung incorporator doon sa paper ngayon na nilagay nila yung pangalan namin. Kami po ay ginawa nila kaming stockholder and officers po. Yan ang iyong depensa. Dahil sabi mo, identity theft, di ba? Yun ang sinasabi mo nung una dito sa committee ito. Yes, Mr. Chair. But base dun sa records at sa dokumentong hawak namin, at kanina tinanong ni Chairman Dan Fernandez na hindi ka lang incorporator, officer ka pa bilang presidente nitong kumpanyang ito. So alam mo ba kung ano yung operation niyang kumpanyang yan? No, Your Honor. Victim lang po talaga kami ng identity theft dito, Your Honor. And actually, Your Honor, lahat po ng pirma dun sa nakuha namin document is forged po and falsified po. So lahat falsified yung mga dokumento nyo? Yes, Your Honor. So halimbawa, merong isang membro nitong committee ito, sabihin na kayo ba ay willing pumirma ng waiver para ipakita inyong bank account, bank records, nang sa ganun ay mapatunayan kung meron bang transmittal ng pera mula sa isang kumpanya papunta sa inyo. Pipirma ba kayo? Your Honor, pwede naman po namin pakita yung statement of account namin, Your Honor, with this committee, Your Honor. Yung history, Yes, Your Honor. Pwede po namin ipakita. pwede nyo ipakita. Opo. Hindi ba mas maganda na magwi-waiver kayo para lahat ng transaksyon nyo mula nang inopen nyo yung account ninyo hanggang sa ngayong gabi, pwede pa nating makita? Your Honor, kasi yung account ko is joint account po with my wife po. Well, hindi naman na dahil ano lang naman makakita tayo lang lahat dito sa room na to. So, kailangan nating makumbinsi kayo na kayo ay pumirma ng waiver nang sa ganon, ma-check natin yung records ng inyong yung bank transaction nyo. Kagaya nung pinirmahan ni Miss Baterna. Siya ay, di ba, Miss Baterna, pumirma ka ng waiver. No. So, kayong tatlo ni Mr. Ong at saka si Mr. Ong and Mr. Chan and Mr. Linsangan, are you willing to sign a waiver? At this point, Your Honor, no, Your Honor, but we can submit all the statement of account, Your Honor. Okay. So, in other words, sa ngayon, ayaw nyo. Di madaling kumuha ng bank statement di ba? Yes, Yung bang kailan ka nag-open ng account? Halimbawa, nag-open ka 2010. Pwede bang makapagbigay ka ng bank statement mula 2010 hanggang ngayong gabi? Hanggang ngayong araw? Tanong ko po sa bangko kung kausapin ko po yung bangko. Sige. Yun lang. Gusto lamang namin malaman kung willing ka mag-pirma ng waiver. Dahil sa ngayon, ang iyong depensa, identity theft. At base sa dokumentong hawak namin, ito ay hindi ka panipaniwala. Kaya yan ang kaya ka namin sinasabihan na the only way for us to be convinced dahil walang pumasok na pera sa inyo. Dahil gaya ng sinabi nyo nung unang beses kayo humarap dito, si Mr. Ong ay empleyado, si Mr. Chan ay empleyado rin, at ikaw din, sabi mo, empleyado. Yes, Your Honor, and may mga side hustle po, Your Honor. Assuming meron ka mga side hustle, yung kaninang sinabi ni Chairman Dan, may 16 million kan transaksyon. Yes, Your Honor, yung po yung pinagbentahan ng property ng sa Puting Kahoy, Your Honor. Ikaw may-ari ng property? No, Your Honor, representative lang po, Your Honor. Bakit nasa iyo yung pera? Ako po yung representative, Your Honor. Ano yun, commission mo o ano? Tinransfer po yun lahat yun sa may-ari, Your Honor. So, yung may-ari, sino may-ari ng lupa? Hindi ko po matandaan, Your Honor. Babalikan ko po yung documents, Your Honor. Meron pumasok sa account mo na 16 million pesos. Yes, Your Honor. Ang sabi mo ay hindi sa'yo. Dahil Yes, Your ikaw ay representative lang ng may-ari ng lupa. Di Yes, ba? Your Honor. Tinatanong kita, sino may-ari ng lupa? Hindi ko po dadaling ko po yung deed of sale, Your Honor. O sige. Anyway, hiningi naman kanina ni Chairman Dan yung deed of sale nitong lupang sinasabi mong nabenta nyo. Yes, Your Honor. Okay, sige. Pagbibigyan ka namin dyan. Congressman Rog, please proceed with your question. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, just for refresher of the committee, documents regarding the application of POGO for Lucky South 99 outsourcing submitted October 1, 2020 were submitted to Ms. Ong for her perusal, and I believe she's had the appropriate amount of time to go through it. Ngayon po, Ms. Ong, to the Chair, Most Honorable. Nakita po ninyo yung documents po, no? At nakita niyo po yung portion nung tungkol dun kay Mr. Xiang Che. Yes po. Familiar po ba si Mr. Che sa'yo? Empleyado po siya ng company. Empleyado po siya ng company. Wala po ba siyang posisyon sa the company being Lucky South 99 po, no? Dati po siyang shareholder, pero noon po. Sorry, can we, Dati po. dating shareholder ng Lucky shareholder, South. dating shareholder. Yes po. Was he at any time po sa pagkakaalam po ninyo, President of Lucky South 99?
Double check ko po ulit. Pasensya na po talaga. Thank you, Mr. Chair. And just to clarify po, no, since nagkataon po kayo, you had the opportunity to go through the documents. A few pages back, yung specimen signature card, signature nyo po yung nakalagay po dito. Mr. Chair, through the chair, I'd like to provide the specimen signature card for the perusal of Ms. Ong. Page, can you please... Congressman Gutierrez, I think she's ready. Thank you, Mr. Chair. Hindi ko po sure, pero again, gusto ko sana ma-check yung phone ko, yung lahat ng documents na na-sign ko or ano. Kaso po may problema, yung phone ko, since nahuli po ako sa Batam, Indonesia, until ngayon, hindi pa po binabalik ang cellphone ko. So, hindi ko ma-sure yung lahat ng details. Okay, thank you, Mr. Chair. For the record po, Mr. Chair, I'd just like to share that the document that was presented was the specimen signature card portion of the application kit of the POGO for Lucky South 99 outsourcing. And in that page, it was indicated that the representative for Lucky South 99 would be facilitated by Mr. Dennis Cunanan, and it was approved by supposedly Ms. Cassie Ong. It should also be important to note, Mr. Chair, that along with that, in the other portions of the document, Mr. Xiang Ji has been indicated as president. And Mr. Chair, I'd like to ask si Ms. Ong po, sa pagkakaalam po ninyo, ano po yung nationality ni Mr. Xiang Ji? Singaporean. Singaporean. But is he of Chinese descent or may Chinese po ba siya? Ang kanyang panalita po ba ay Mandarin or Pag Singaporean po, nakakapagsalita po ng Chinese. Singapore Chinese? Opo. Just to clarify po, no, kasi meron ring Singaporean na Malaysian, may Singaporean rin na Indian, pero Okay, sorry. so Chinese Singaporean po siya, and he speaks Chinese. Kayo po ba, when you are talking to, you've had the opportunity to talk with Mr. Xiang Ji? Madalang lang po. Madalang. And in those, sa mga panahon po na yun, ang pag-ugnayan po ninyo ay in Chinese or in English? Both. Both naman po. Thank you. Mr. Chair, in addition to that, also in the document, it indicates other names for which I would like to present po siguro sa COMSEC for later verification if they have been invited. But I will make the motion at a later time. Mr. Chair, going back po, no? In the case of doon po sa inyong ninong, si Mr. Duaren Wu, sa pagkakalam po ninyo, ano po yung nationality ni Mr. Wu? Pwede pong hindi po magano kasi hindi po siya, Not familiar. Yes. Okay, thank you, Mr. Chair. Pero sa inyong pag-coordinate, pag-usap kay Mr. Wu, kay ninong po nyo, ito po ay in Filipino, English, Chinese? Chinese po. Chinese po. Yes po. Nakakasalita po ba si Mr. Wu ng Filipino? English. English and Pero Chinese? not fluent. Not fluent. And is it correct to say, it was mentioned earlier, na kayo po ay translator ni Mr. Wu actually? Naging translator po way back. Nagpatulong po sa way back 2019 po. After my mom passed away. May we know po siguro, I'm sorry to hear that. May we know po siguro kung what business he would ask for your help in translating? Ano po ba usually? Very general lang po ba siya or may business related? Pwede hindi ko po, But again, it's all privacy. Okay. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd just like to go back now, step back. You mentioned po that you've known personally si Mr. Harry Roque. And this is through a professional relationship as abogado po ng Whirlwind. Tama po. Abogado po ng Whirlwind. Aware po ba si Ms. Ong with the fact that when the PORAC raid was conducted, there were documents that were found relating to Mr. Roque? Familiar po ba siya sa facts na yun? Nakita ko po siya sa news. Sa news na po. Pero hindi ako familiar with all the documents na lumabas po. In her experience po, in the filing of the documents of Lucky South 99, in her time as an employee of Lucky South 99, kayo po, did you ever come across sa pangalan ni Mr. Harry Roque sa documentation? Pwede pakiulit po. In your time po as employee of Lucky South 99, did you ever come across the name Harry Roque in any documentation relating to corporate papers? No. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, this representation actually has questions for Mr. Harry Roque. We lament the fact that unfortunately he has indicated that he is busy today and that
I will have to reserve my questions for that latter time. With that, Mr. Chair, I have one more question, and I would like to direct it to the chairman of the PAGCOR. Most respectfully, Mr. Chair, may we ask Chairman Tenco, just for an idea po, no, kasi nabanggit ni Chairman Fernandez yung scope actually. It really underscores yung importance itong hearing na meron pa rin possibly may mga namamatay pa rin sa Region 3 regarding Pogo. Can the good chairman clarify, is it only in Region 3 po na meron tayong Pogo? Ngayon po, Congressman Gutierrez, wala pong ibang probinsya na merong existing licensee ang PAGCOR except in Cavite. But in other regions, wala na po. Metro Manila po ang nakararami sa ngayon. So that's Region 3, Metro Manila, and then Cavite. Tama po ba? Opo, Region 4, yes. In Region 4. Mr. Chair, through you, may we ask also, perhaps, may PAGCOR provide this committee a list of all the licensees for Pogo, just so that we have an understanding also of the scope of which we're having an investigation here? Because we will provide you the present list of the licensees that is the current list of licensees. We have 42 as of today. Thank you, Mr. Chair. Congressman Gutierrez. And in addition to that, as part of your monitoring, maybe also ask, although I know you mentioned prior that it might have been beyond your mandate, but as far as the PAGCOR would be able to help us, maybe ask also for a list of the unlicensed Pogo operations that they have monitored, just for our perusal. Yes. What we can give you, what we can provide Congressman Gutierrez will be the list of the former licensees when I was appointed, so that was about 298. And then when we cleaned it up and purged it, we have 42. So we are of the assumption that about 255 are basically, if they are operating, they're operating illegally. Because we never, under my administration, we never issued a new license. So yung pong out of 298, we were able to purge about 255. So 42 po ngayon ang natitira. Thank you, Mr. Chair. So from the 42 na natitira, originally from 298, may we request, Mr. Chair, specifically for the names ng 298 na Pogo operations na yan? We will provide the list to the committee, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, at the top of your head, would you have the records? Would it be possible to enumerate it now? Yung 200 po? Yes po. I'll be very honest, I don't think I could. But again, Lucky South was one of them. Ano ba mga names natin? Mr. Chair, I'd like to retract that po. No, I understand 298 might be hard and it's hard to tell which one's not. We'll just provide you, yes. By tomorrow we can send it already. Yes, we'll be looking for that, Mr. Chair, and we would assume po that that list would include the owners of the, would include the beneficial ownership relating to the Pogo documents that they may have submitted. We will do that. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you to Chairman Tenco. And as a conclusion, Mr. Chair, as I mentioned, I have further questions sana po for Mr. Harry Roque and Ms. Myla Roque, but given the, as mentioned by Congresswoman Listro, we lament the fact that they're absent now. I'll be reserving my questions for that. I would just like to highlight, however, from the last hearing, Mr. Harry Roque mentioned that at that time he was ready to submit documents relating to the deed of sale, which the committee secretary just intimated to me earlier that hindi po ito na-submit. I recall specifically Mr. Hayaraki said, I am ready to prepare, I have a presentation, nandito na po yung deed of sale, I'm ready to share it with the committee, yet it was not submitted to us, Mr. Chair. So I joined, I think there was a motion or manifestation by Congresswoman Jake Luis to request to subpoena the document for the deed of sale, and aside from that, other documents such as the SALIN that he mentioned. With that, Mr. Chair, as mentioned, I'll be reserving my questions. I'd like to give way to other interpellators. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you for your indulgence, Ms. Ong. Thank you, Congressman Rodriguez. Yes, Chairman, thank you. With the request po of Congressman Gutierrez, with regard to the original licensees, on file we do not have the beneficial owners. So we will be able to give you the list, maybe in the application forms indicating the respective officers, but there is no list on the beneficial owner. However, after we purged the original 298 and had brought it down to currently 42, we will be able to provide you the beneficial owners, because as a requirement under the new structure and the new guidelines under my administration, we required the current licensees to provide the beneficial owners of the company. I just want to clarify that so that when we submit, you will not ask why
we are not submitting the names of the beneficial owners. So doon po sa nakaraang administrasyon, it was never a requirement to identify the beneficial owner. Mr. Chair, I'd like to just manifest that we acknowledge that, and we thank Chairman Tenko, and we appreciate the proactive stance that this administration has taken towards transparency of POGO operators. Thank you very much, Chairman Tenko. Thank you, Chairman. You're welcome, Congressman. Thank you, Congressman Rodriguez. The next to interpolate is Congressman Abante and then Congressman Paduano. And then we will proceed to our second round with Congressman Dan Fernandez. Congressman Abante, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Dito po kay Ms. Cassie Ong, paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? Sa Manila po, airport. Sa airport. Hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Go. Hindi po. Saan kayo nakita? Sa Malaysia po. Sa Malaysia na. Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo. Napunta ko kayo sa Bali, Indonesia ni Sheila Go? Ay, hindi ho? Batam, Alice? Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore. Opo. Sino kasama niyo sa Singapore? Si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Boyfriend niyo si Wesley Go. Yes po. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala, syempre. Kilala mo siya. Sister po siya ni Wesley Go. At business partner mo sa Alice Go. No. Hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo. Di ba? Hindi po. Wala kang Pogo? Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niya? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po. Kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Mo Singapore, di ba? Sorry? Kanino kayo nakipagkita sa Singapore? Kay Chiang Mai? Chiang Mai, sa yung kanina, yung sinasabi si Chiang Mai na Singaporean? Nakita ba kayo? Nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia kay Zhang Jie. Zhang Jie. Yun po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Gutierrez, di ba? Yes yung po. Yun, oo. Nagpatulong ka at kayo ay ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore, si Shanghai. Ay, pwede ko po i-explain? Sige po, Okay lang po. Si Zhang Jie, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley Go sa Indonesia po. Dahil po, he's not familiar with the place po. So, syempre, nag-alala din po ako. So, nagpatulong po ako sa dati kay Zhang Jie po. Kasi mas familiar siya dun sa place na yun. Okay. Si Sheila Go ay nabanggit sa Senado na sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, Yung pero... pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala ron? Hindi, wala po. Hindi ko nanood yung news eh. So, hindi mo pinapaniwalaan na si... Wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Okay. So, ano, pero hindi ko po alam. hindi mo alam? Yes po. Okay. So, Kasi, can I explain? Yes, go ahead. During, I think, July po, July po, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. At that time, pinuntahan po namin siya. So, doon na lang kayo nagkita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Sa Malaysia kayo nagkita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Nauna po si Wesley Go. Okay. Pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore? Hindi po. Ano po yun? Malaysia. From Philippines, Malaysia. Not Philippine po. Mula sa Pilipinas, di ba? Sumakay ka ng aeroplano mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Napunta ka ng Malaysia? Hindi po. Sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia? Sa Malaysia po, with the Go siblings. Kasama si Wesley? Yes po, kasi si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia? Nagpunta po kami from Malaysia. Pumunta po kami sa Singapore. Singapore? Yes po. Kasama si Alice Go? Opo. Okay. Nung napunta kayo sa Singapore, ano ba yun? Yung ba ay pleasure o business?
Hindi niyo pinag-usapan? travel lang po. Hindi niyo pinag-usapan ng negosyo sa Singapore ni... Wala po kami Ay, negosyo. wala. Po akong negosyo or yung side ko with the Go Family. Pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Wilwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Godo. Negosyo yun, di ba? Opo. Yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99, Pogo yun, di ba? Si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublease po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na incorporator o sanayin mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O therefore, nasa Pogo business ka rin, sapat consultant ka ng Lucky South 99. Rental business po, not Ano Pogo yun? business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po, legal Pogo. Di kasama ka din doon, di ba? O ito. Anong passport mo aside from Philippine passport? Wala na po. Philippine passport lang. Oo. Tama po. Sasatay mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99 pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building and sa Wordwin po. Yung building. Yung lot, as of now, nakapending pa po sa court, kung hindi po nagkakamali. Yung building is sa Wordwin po, hindi po siya Lucky South. Yung building, yung place of business ng Whirlwind, sa Thai Court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po, kasi doon, can I explain po? Go ahead, go ahead. Salamat po. Dahil nga po, si Wordwin, pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo. Kasama ka sa incorporator ng Whirlwind, correct? Yes po. Therefore, alam mo na pinarental ng Whirlwind yung property ng Whirlwind na kasama ka na incorporator sa Lucky Opo, South 99, pero wala correct? po akong any relationship with the Pogo. Okay. Kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Siyang ninong mo. Opo. Hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Palagay ko, inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya. Di ba? Sabi ni Miss Mascareñas, nung last na hearing natin, si Mr. Wu ang boss mo, correct? Miss Mascareñas, nabanggit mo na si Mr. Wu ang boss mo. Yes, Mr. Chair. Mr. Wu ang boss mo? Opo. So, hindi si Miss Cassie Wong ang boss mo? Ay, hindi po. Ha? Hindi po, Mr. Chair, hindi po. Ang nakikipag-negotiate sa'yo, si Mr. Wu, hindi Mr. Wu si po. Miss Cassie Ong. Hindi po. Okay. Bakit mo nabanggit si Miss Cassie Ong? Dahil kasama ko po siya sa office. Kasama mo sa office ng ano? Ng Whirlwind o ng Lucky South? Dragon Wealth System po. Doon po kami nag-office. Saan? Dragon Wealth System po. Ano Sa may yun? Yung by Prince Whirlwind o Lucky South? At the time po kasi mga permits pa lang po yung ina-apply ng Whirlwind at saka Lucky South. Wala pa po siyang office talaga. Ang alin? Yung Whirlwind and Lucky South po. At the time wala pa pong office. Mga So, permits yung pa lang office po. na yan, office ng Whirlwind at Lucky South. Parang hindi naman po. Sa Dragon Wealth po talaga siya. Alin yun? Dragon Wealth System po. Dragon Wealth. Opo. Yung Dragon Wealth, ano yun? Yung by Lucky South o Whirlwind? Separate po siya, Pogo. Pogo yung Opo. Dragon Wealth. Yes po. At Actually, doon, kasama mo sa opisina, si Miss Cassie Ong. Opo. Doon sa Dragon Wealth. Opo, dahil hired po siya At ang kayo. Dragon Wealth, Pogo. Yes po, nalaman ko po yun nung nag-check ako ng list ng Pogo sa site po ng platform. Alright. At that Maganda. time. Maganda po. Maraming salamat. Kanina, nabanggit ni Congressman Rodriguez, Gutierrez, Miss Paterna, na wala kang kaalam-alam sa Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Wala kang alam. Wala po. Pero ikaw, ang chairman and president. Hindi mo alam. Hindi po. Ito, Ngayon meron ko lang akong po siya hawak nakita. na Mr. general Chair. information sheet nakalagay dito. Ronilyn Baterna, Chairman and President. Catherine Cassandra Ong, Director, Treasurer, Secretary. Duan Ren Wu, yung boyfriend mo. Kaninong boyfriend to si Duan Ren Wu? Kaninong boyfriend? Hindi. Ninong mo pala. Ninong mo, Miss Cassie Ong. Si Wu. Yes po. Siya ay director din, no? Si Shusho. Sino yung Shusho Shang na director?
Sino yun? Si Su Xiu Zhang. Miss Ong. Sino? Hindi mo kilala? I'm not sure po. You're not sure. Ikaw, Miss Paterna, kilala mo hindi? Hindi po. Kayo po ang apat na director and officers of Fujian Sheng Amoy Real Estate Corporation. Yun lang, Mr. Chair, ito, nakita natin na makasama sila sa Pogo. Maraming salamat po. Thank you, Congressman Abante. The next to interpolate is Congressman Paduano. Thank you, Mr. Chairman. Supposedly, they were just asked to Mr. Lacerna. But anyway, Ms. Ong, when you were asked by Congressman Abante, you denied to answer dun po sa first na place o country from the Philippines. From the Philippines ba? Saan yung entry? From the Philippines po. Yeah, no. Going to Singapore. Going to Singapore. Yes po. Then, after Singapore, Pwedeng hindi ko po siya i-disclose for me. Yeah. bakit? Bakit hindi mo pwede disclose? Personal. Bakit hindi? Tinatanong kita, bakit hindi may disclose? Personal. Personal? Yes po. Oh, BID, nandito ba BID? BID at saka DFA. So you're not using other passports? Wala akong other passport maliban sa Philippine passport po. You can check it po. BID. Totoo ba na yung from the Philippines, ang entry is Singapore? Have you checked that? BID? Yes, Mr. Chair. Based on our records, from the Philippines, sumakay siya papuntang Singapore. Then, after Singapore? After that po, wala na kaming record kasi ang sunod na record na namin is from Indonesia. She returned here from Indonesia. He was deported. She was deported from Indonesia to the Philippines. Yes po, the Indonesian government deported her. Okay. Mr. Chair. Yung DFA ba nandito? Mr. Chairman? Kindly take a seat. Von or passport. Passport division on chair. Mr. Chairman, so you have already tracked the passport records of Ms. Cassandra Ong? All Philippine passports po. He's telling this committee that she only owns Philippine passport. Yes po. Also from And we only have records po kasi we are the Philippine Passport Division of the Philippines. The only records po na meron tayo would definitely be Philippine passports po. Kaya nga sabi nga ni Ms. Cassandra Ong is using Philippine passport. Now, from the Philippines, sabi niya, he travels to Singapore. Do you confirm that? We don't keep track po of yung travels po. We issue the passports. It is the immigration officials, for example sa Pilipinas, BID po ng Pilipinas ang pwede karga po ng immigration yan. And it goes to other countries, it's the immigration officers po doon. Sandali. In the case of Pangilinan spouses, di ba, yung first entry is US. Yes. Tapos kayo rin ang report na pumasok ng Canada. Ang ginawa po namin is we had contacts, yung mga posts natin, we asked them to ask their contacts. O you check your post. Di ba in the case of Ms. Cassandra Ong, nandito na ngayon, hanggang ngayon, hindi pa natin alam. We will double check po with Because our hindi naman na yan hook, line, and sinker na maniwala kami sa sinasabi ni Cassandra Ong. And sabi niya pa nga, she cannot disclose. We could ask po through our embassies, we could ask the host governments kung which ports of entry po. Yeah, kasi Southeast Asia lang yan. Di ba? Yes, sir. We will ask po our embassies to check on it. Oh, well, can you report that to this committee? We will. Kasi itong si Cassandra Ong, supposedly, I will withdraw my motion. Pero telling this committee that she cannot disclose from Singapore, the place? We could check po. Oh, you check. Ito kanina sabi niya, Singapore, then nag-Malaysia.
just to be, we will just ask the one para how should I say it? In order for us to connect the dots. Kasi ganito lang po, ilan na naman yung mga Southeast Asian nation, di ba? We have 10 po. You have 10? Yes. So, when will that be? We could have it by next week, sir. Next week? Yes. You cannot do it within the week? Pwede, sir. Depende po sa, we will check, sir. We will send the communication po sa mga post na. Hindi nga, I need a commitment because we have another hearing. Maybe, I do not know. Maybe Friday or Tuesday or Monday or Wednesday next week. At least by Monday, meron tayong sigurado, sir. By Monday? Yes, sir. Mag-overtime kayo kasi tayo nga dito nag-overtime ngayon. We started this hearing 10 o'clock. Ngayon it's 10 o'clock na. Magti-10 na. We will, sir. We're running for 12 hours here. I understand, sir. Okay, so do you commit? By Monday? By Monday. We will, Okay. sir. BID. Again, I raised this question during the hearing last Tuesday, no? In my committee. Kahapon po. Now, with regards to the case of Cassandra Ong, yung Sheila Go, nandun pa sa Senado, maybe in the next hearing, papatawag din natin. We will ask for the invitation from the Senate. Okay, malinaw na ba? Na-check nyo na? The basis why Cassandra Ong and party was deported to the Philippines. Yes, Mr. Chair. Upon checking, Mr. Chair, the Indonesian government deported Ms. Cassandra Ong on the basis that they deemed her as a danger to their security and public order. So based on that, they deported her. Why? What is the basis of the Indonesian government for tagging Cassandra Ong as a threat to their national security? Yes, DFA before BID answer. Yes. Actually, we have our embassy in Jakarta was able to get the documents from the Indonesian the immigration office. Actually, we will be sending a letter, hopefully by tomorrow, attaching the Indonesian documents explaining why Cassandra Ong and Sheila Guo were deported here. And they did note that the reason why Ms. Cassandra Ong was deported was because she was, in Indonesian law, she has the possibility to not follow Indonesian immigration laws. The possibility. So, ganun ang possibility, they deprive Cassandra Ong to stay in Indonesia? I have copies of, I can give you advanced copies of it without our cover letter. Ganito lang po, para official, kaysa magkakatay dito, you submit to this committee, the official We will. document coming from Indonesia. BID, pakicheck nyo rin. Yes po. Para at least, yung... Mr. Chairman, did you allow the council? Okay na? O, sige. Sagutin na ba ni Cassandra Ong? Miss? O, 2 minutes daw. Basta BID. BID ha. Pag-ano nyo, mas may commitment pa dito. Yung DFA, at least documented. Do you have the document? Yes, From the yes, Mr. Chair. Indonesian BID? We secured a copy of the decision of the Indonesian immigration, Your Honor, and we can send the copy in the next hearing, Your Honor. We can send Before the next hearing, that will Yes, be, before, you should before. submit the document Monday. Yes, To the Mr. Chair. council. We will submit it to the committees. Thank Mr. you. Chair. Now, can I ask now, are you... Mr. Chairman? Chairman? No. Again, will you answer my query? Please. Ano po yung question? Diba yung entry mo is, first entry mo is Singapore, then where? The Miss Cassandra Ong would like to whisper to you. 1 minute suspension.
Okay, hearing is resumed. Congressman Paduano, please continue. Thank you, Chairman. I refrain from asking Cassandra Ong, and the DFA should also submit, because I know now where Cassandra Ong travels after Singapore. Is it Southeast Asia? Sorry? Southeast Asia, right, sir? Pakilapit mo yun. Just to be sure, Southeast Asia, right? Southeast Asia. Yes. Bahala kayo. You Yes, check why it. not, sir? Trabaho niyo yan. We will, sir. We will. Ba't mo sa akin Sorry, sir. you're just an resource person. Yes, sir. You're not allowed to ask questions. I apologize. Thank you. BID, ganun din po. Please. Yes, Mr. Chair. Thank you. Now, Mr. Chairman, let me proceed with Ms. Mascareñas. Ms. Mascareñas, kilala mo ba yung Michael Mascareñas? Kapatid ko po. Brother? Younger brother? Yes po. Yung Josefina Mascareñas? Mother ko po. Mother mo? So why they are involved in Lucky South 999 and Whirlwind Corporation? Paulit. Bakit pumasok sila na involved sila sa Whirlwind at sa Lucky South? Because Michael Mascareñas, your brother, as you mentioned, nasa Lucky South 999. Yes po. Whirlwind naman yung nanay mo. Mm. Tapos ikaw, nasa Lucky South, at the same time, nasa Whirlwind Corporation. Mm. Why? Like I said po, ako po kasi yung at that time kausap ni Mr. U. So, gusto niya magtayo ng ganitong business. And at that time po, hindi ko rin alam yung Pogo. Wala akong idea. Ang alam ko lang, table games, baccarat. Kasi galing din po ako sa casino before. So, may idea po ako sa ganyan. Anyway, syempre po kapag magtatayo ka ng corporation, kailangan ng kasama. Then at the time, in-offer niya po ng parang commission or parang bonus, ganon. Pag nag-operate na po yung company. To cut you short, hindi mo kasi sinasagot yung tanong ko, Ms. Mascareñas. Ang tanong ko po, bakit pumasok yung kapatid mo sa Lucky South 99 Ako at po, saka yung nanay mo na sa Whirlwind? Inano ko po sila. Kinonvince na, tara, ganon, pangalan ko sa inyo to, ganyan, para mabuo na yung 5, para hindi na rin sasakit ang ulo ko. It is same as in the case of De La Serna, doon sa Biancham, para mabuo lang yung korporasyon. Yes po. O magkano ang offer sa kapatid mo at saka sa nanay mo? Sa'yo siguro mas malaki kasi you're in the Lucky South at the same time sa Whirlwind ka rin. How I wish po malaki yung offer, no? Pero yung, like I said po, nag-start po ako 30,000, tapos nung nag-ano na po ako ng una Whirlwind, tinasan lang po ako ng 50,000 na offer na salary after, I think, 8